Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Amen. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Chronicles chapter 26. At the last time that I was here, kung hindi po ako nagkakamali, ay akin pong tinuro itong bahaging ito, but hindi po siya tapos. So today, I would like to continue this teaching at ako pinaniniwala that we need this thing. Kailangan po natin ang bagay na ito. So buksan po natin ang ating Biblia. 2 Chronicles chapter 26 and we'll start here. Kung tayo po'y nasa 2 Chronicles chapter 26, let's start reading again from verse 1. At mula po sa verse 1, this is just a follow-up dun po sa aking tinuro 2 Sundays ago if I'm correct. So 2 Chronicles 26, 1 to 5. So kung tayo po'y naroon na, let's start reading. Ang sabi po, Then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. He built Elot and restored it to Judah, and after that the king slept with his fathers. Verse 3. And 16 years old was Uzziah when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem, and he did it that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. Verse 5, And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Lord, we submit to your power and authority today. Holy Spirit, you are the greatest teacher of the church. At wala po kaming magagawa kung hindi mo po kami pupuspusin at sasamahan ng iyong kapangyarihan. Lord, I am not depending on my wisdom. I'm not depending on my understanding, but I depend and rely on the anointing that you have put upon my life, Panginoon. Kaya ngayon pong hapong ito, Lord, let your anointing once again flow, Lord, from my mouth and from my whole being down to the congregation and everybody that will be affected, Lord, but by this preaching and teaching that you will give us today. Maraming salamat po because we believe that every time that we come together as one, your presence is right here in the midst of us, Panginoon. Kaya ngayon pong hapong ito, hayaan mo na kami muli ay mapagpala. Kumain kami ng iyong mga salita at magipo itong pag-asa, liwanag sa aming mga daraanan. Tigit sa lahat, magkaroon po kami ng kaliwanagan. Ito po ang aming dalangin ng may pananalig sa iyo at sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kami sama-samang dumalangin. Ang lahat po ng may hininga muli ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Bago po tayo umupo, kamaya mo po ang malapit sa iyo at sabihin mo magandang hapon. Amen. And God bless you. Praise God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay sa hapon pong ito. Ang Diyos po'y buhay. Amen. Okay, so tayo po ay darako na sa mensahe. Let's start the message today. 2 Chronicles chapter 26 verse 5. Amen. So nakita po natin dito sa 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 5, ang isang lalaki na nagngangalan pong, ano pong pangalan niya? Uzziah. Amen. Ngayon, kung atin po papansinin, ang sabi po ng 26, 1 to 5, tinala po ng aklat ng kronika, ang ilan sa mga detalye tungkol po sa lalaking si Uzziah. What is amazing here, ang sabi po ng 2 Chronicles 26, 1 to 5, that this guy, Uzziah, was only 16 years old when he became a king. Amen? Ilang taon po si Uzziah nang siya po ay maghari sa bayan ng Israel? This is sa East Anjos. Amen? So, normally, ang 16 years old sa ating pong panahon ay hindi po natin igagalang kung siya po ay mamumuno. But if you would notice, ang sabi po doon sa ating Bible, sa 2 Chronicles, chapter 26,
na ang kanya pong pagiging hari ay hindi po short term, but he became a king for a long term. Dahil ang sabi po dito sa chapter 26, if you will just follow me, ang sabi po sa verse 3, ang sabi po rito, the reign or the term, yung term na tinagal ni Uzziah as king, ang sabi po ng Bible ay he reigned as king in Israel for how many years? Ang sabi po ng Biblia is 52 years. Di po biro. Sa atin po, ang pinakamahaba pong term ay 9 years ng mga mayor. Amen. Malapit na eleksyon. Amen. Ang presidente po ay 6. Amen. 9 years sa pagiging mayor kung hindi ka mapapalitan. Pero ordinarily, ilan po lamang talaga ang termino ng mga mayor, mga local ating government officials. The only term given to them by the law is only 3 years. Amen? Pero pansinin niyo po, kung tayo po ay nasa panahon ni Uzziah, mananawa ka sa pagiging hari po niya. Why? Ilang taon po siya nakaupo? 52 years. At ako po'y naniniwala na wala pong sikreto, wala pong lihim, lalo na po't natala ito sa Biblia, why the King Uzziah was so successful in life. What was the reason why Uzziah was so successful? It's because God made him to prosper. Amen? Sabi po ng verse 5, bakit po nagtagumpay si Uzziah? It's not because of his strength, it's not because of his might, it's not because of his skill and talent, but the talent and skill I believe was there, but because of God operating in his life, he was so successful. Kaya sabi po ng Biblia sa verse 5, God made him to prosper. Sino po ang nasa likod ng tagumpay ni Uzziah? Ang Diyos. Sabi po ng isang talata sa Biblia, I believe it's in the book of Zechariah, sabi po, it is not by might, it is not by power, but it is by the Spirit, saith the Lord. Sabihin nga po natin, not by might, not by power, but by the Spirit, saith the Lord. Amen? Pero sa mundo po, in the natural world, remember, I just like to drop this thing into your heart, that in this present world, there are two systems that always operates in life. One is the system of the world, and the other system is the system of God. Ang sistema po ng mundo, they say that in order for you to be successful, you must be talented. You must be this kind, this kind, and this kind, and this kind. But if you are to operate in the system of God, God will only tell you, you just need my anointing. Hello? So sa mundo po, ano ang sabi nila para kami maging matagumpay? Kailangan ikaw ganito. Kailangan ginagawa mo ito. Kailangan ganito ka. Kailangan meron ka nito. Kailangan may ganyan ka. Yan po ang mundo. Pero kung gusto mo po ang sistema ng Diyos ang kumilos sa iyong buhay, God will only tell you what you need is just my anointing. Pag nasa iyo ang aking kapangyarihan, you will be a prosperous man or woman. Amen? Kaya sabi po ng verse 5, Uzziah became prosperous. Sino po ang dahilan kung bakit po siya ay nagtagumpay? It was God. Kaya ngayon pong hapong ito, what I am about to share to you today is the will of God regarding prosperity. Do you know that it is God's will for His church to be prosperous? Kayo po ba'y naniniwala na kalooban ng Diyos sa kanyang simbahan at sa kanyang mga anak, gusto niya na ikaw ay maging maunlad? Sabi mo sa iyong katabi, look to your right and look to your left, God wants you prosperous. Amen? And I believe, sabi mo, ako'y naniniwala, it is time to prosper. Amen? Panahon na para po pagpalain ng Diyos ang kanyang mga anak. Now, ano po kaya ang dahilan kung bakit maraming mga anak ng Diyos ay hindi po pinagpapala? Ang aking pong pangunawa dyan ay gusto ng Diyos na tayo pagpalain, but because of our lack of wisdom, that is what is separating you from the blessing of God. Amen? So ano po nagiging hadlang kung bakit po tayo hindi napagpapala dahil po sa kakulangan ng kaalaman. But once that we understand the system of God, then all of a sudden, mararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos sa ating pong buhay. So atin po munang ilatag ang ilan sa mga foundation para po tayo magkaroon ng interest dito sa aking subject ngayong pong hapong ito. Why does God wants you and me to prosper? Bakit po ba gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain? Yung po kasi ang napakahalaga munang maunawaan ng mga mananampalataya. Why does God wants you to be blessed?
Dahil ang sabi ko po sa inyo kanina, God wants you blessed, you say Amen. Tama po ba? Sinanong ko po kayo, sabi ko sa inyo, gusto ng Diyos na kayo pagpalain. Ano sagot po ninyo? You agree, you believe. Amen? Di po ba? Ibig sabihin ng Amen, I agree. I say yes to what you said. Amen? So, ngayon, ang tanong po, pag tinanong ka, why? Why would God prosper you? Ano po ang dahilan kung bakit po God will bless you and entrust to you the blessing that He owns? Yan po ang napakalaking dahilan. So, buksan po natin ang ating Biblia. Remember, I just said to you that 2 Chronicles will just be our stepping stone today. But let's move on. Iwanan po natin ang 2 Chronicles chapter 26. Now, let's move to the New Testament and let's go to the writings of the Apostle Paul. Let's go to the book of Romans. Samahan niyo po ako sa book of Romans, and if you are in the book of Romans, let's go directly to verse 13, chapter 10. Romans chapter 10, verse 13. Romans 10:13, let's go there. Nandun na po kayo? Romans 10:13. Now, if you are in the book of Romans chapter 10, verse 13, let's start reading and let's hear from Paul. Ano po ang sabi ni Pablo? Verse 13. He said, verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Alam niyo po ba, mga kapatid at mga minamahal, in verse 13, he used the word for whosoever. Do you believe that once in your life you are part of that whosoever? Amen? Kayo po ba'y naniniwala na minsan sa iyong buhay, ikaw po'y isa doon sa tinatawag na whosoever? Amen? At ang sabi po rito, whosoever shall call. In other words, the word whosoever is so powerful. No matter who you are in life, it doesn't matter if you are poor or rich, but if you call on the name of Jesus, you are saved. Hello? Kaya nais ko po ipaunawa sa inyo that Christianity is not just or not a religion of the poor. Meron po kasing kumakalat minsan na narinig ko sa mga pagtatalakayan that Christianity is the religion of the poor. No, Jesus did not die for the poor only. He died also for the rich people. Dahil ang sabi po ng Biblia, He gave His Son to the world. Hindi po niya sinabing He gave His Son to the poor. Hello? So, para kanino po si Jesus? Para sa lahat ng uri ng tao. Ano man ang estado po ng buhay, Jesus is for everybody. Kaya ang sabi po ng Romans chapter 10, ang sabi po, "For whosoever shall call on the name of the Lord," look at the word, verse 13, if you have your Bible, kung sa inyo po yung Biblia, look at the word, "shall be saved." Paano po maliligtas ang isang tao? Hindi po sinabing whosoever shall be a member of the church. Hindi po sinabing for whosoever shall go and attend and pray. Tama po ba? Paano po maliligtas ang isang tao? Ang sabi po, you are not saved because you join a church. You are saved because you believe. Hello? Paano ka po naligtas? Dahil ba ikaw ay membro ng biyaya ng Diyos? I tell you the truth, na kahit po ikaw ay umaattend dito, even if you sign the membership form, you can't be saved if you don't believe. Hello? So paano po ang kaligtasan? When we believe. Sabi mo sa iyong katabi, paano ka naligtas? Because you believe. Hello? Amen? Kaya sabi po rito, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. So we are saved because we call and we believe. Amen? Now, verse 14, ano po bang ating tinatahak dito sa lesson na ito? Why does God wants His church to be prosperous? Now, verse 14, let's follow through. Sabi sa verse 14. Now, look at the writings of the Apostle Paul. In verse 13, sinasabi po ni Pablo that salvation will start to come in man's life when he call upon the name. Tama? Paano raw po darating ang kaligtasan sa buhay ng isang tao? It will come when that somebody will call on the name. But look at verse 14. Sabi po niya sa talatang 14, he said, there is a problem.
Ang sabi niya sa verse 14, now he presented the problem. What seems to be the problem nung panahong ito sa Romans. Ang sabi po sa 10:14, how then shall they call on him? Bakit po ba napakahalaga ng they will call on him? The word him there is Jesus. Bakit po mahalaga yung pagtawag kay Jesus? That was in verse 13. Because everyone who call on the name will be saved. Tama po ba? Kaya sabi sa verse 14 now, how then shall they call on him in whom they have not believed? Paano raw po sila makatatawag sa Panginoong Jesus na hindi nila napapaniwalaan? Or in other words, how can they call on Jesus whom they have not heard? Bakit mo po tinanggap si Jesus? Isn't it true and is it correct because you heard about him? May tao po ba dyan? Bakit mo po tinanggap si Jesus? Tama ba dahil narinig mo ang tungkol sa Kanya? What if? Paano po kung hindi mo narinig ang tungkol kay Kristo? Would you trust in Jesus? Hindi po siguro. Amen? Bakit po? Kasi hindi mo kilala si Jesus. Tama po ba yun? Kaya nga po kung papansinin natin, tama-tama, just a point of illustration so that you can understand this thing. Bakit po ang mga kandidato hindi mapigilan ng kanilang sarili kahit meron ng anti-epal bill? Epal pa rin ang epal. Hello? Kahit saang lupalop, nakikita mo pa rin ang kanilang mga muka. Ang tawag po doon ay pre-election hearing. Kung hindi po ako nagkakamali, kung tama, if I'm using the right words, na hindi po tama, that's a premature campaigning. Pero bakit hindi po nila mapigilan na lumalabas sila sa TV na sinasabi nila na gaganda ang buhay? Ganito kami sa Las Piñas at sa Makati. Bakit hindi nila mapigilan ang kanilang sarili? Because they've learned the concept. How can people vote and believe in Him if they do not know who they are? Tama po ba? Paano mo sila iboboto? Paano ang tao maniniwala at ilalagay ang kanilang pangalan sa balota kung hindi sila kilala? Well, the same principle applied is true. How can people believe in Jesus whom they do not heard? Or they do not hear? Amen? Kaya sabi po rito ni Pablo, how can they call on Him in whom they have not believed? So para po ang isang tao ay makarinig ng tungkol kay Jesus, somebody or someone has to tell him about Jesus. Para po ang isang tao ay maligtas, kailangan pong may tao na mangaral at magpakilala tungkol kay Jesus. At alam mo po ba kung sino yun? Na mangangaral ng salita ng Diyos sa tao? Don't look at me. Kasi nakaturo kayo, Chuck, sa akin sa iyong isipan. Di kayo yun. I like this illustration. Ang sabi niya, pag nagturo ka raw po ng tao, huwag mo kalilimutan, mas marami nakaturo sa iyo, 3. Isa lang yung turo mo sa kanya, pero sa iyo, nakaturo pa balik ay 3. 3 lang po, kasi yung pang-4 ay medyo lihis na. Hindi ko po kayang pag-ano na. Hello? Amen? So, sino po ang mangangaral at magsasalita tungkol kay Kristo? Who was it? It's you. It's me. Ang akala po ng church that the obligation to share the gospel is only for the pastor. Oh no, you're wrong. You're misled. Lagyan niyo po sandali ng bookmark. If you have a bookmark right there in your Bible, could you please put a bookmark there in Romans chapter 8? And let's go to the book of Mark. Samahan niyo po ako sa Gospel of Mark. Samahan niyo po ako sa Mark 16. Let's go to Mark 16. Tingnan po natin yung Mark 16. Okay. Mark 16, are you there? Okay, verse 15. Ang sabi po dito sa verse 15, sabi ni Jesus when He was about to leave the disciples, nang sila po ay paalis na. Ano po?
nung nung si Jesus ay paalis na. Saan po siya papunta? Pabalik na po siya saan? Saan po siya pabalik na? Pabalik na po siya sa kanyang ama dito sa oras at sandaling ito. But look at what he said. Una po sa Mark 16, ang sabi po sa verse 15, ang sabi niya sa kanyang mga apostles, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, "Go ye into all the world," and anong gagawin nila sa iba't ibang panig ng daigdig? Sabi po, "And preach the gospel." Who is the gospel? You're correct. Sino po ang gospel? Si Jesus. Jesus is the good news. You know, the gospel is so simple. It's all about Jesus. Jesus is the salvation. Jesus is your blessing. Jesus is your good life. And Jesus is coming for your life. That's the gospel. Amen? So, go ye into all the world. Saan daw po dadalhin ang mabuting balita? Saan? Sa buong mundo. Malaki po pala ang mandate. Malaki po pala ang inatas ng Panginoon na trabaho sa pangangaral ng Kanyang salita. Saan po ito dadalhin? Sa buong mundo. Now, leave Mark chapter 16. Let's go to the book of Acts. Iwan na po natin yung Mark 16. Now, in the Gospel of Mark, ang kausap po niya ron directly are the disciples. Now, in the book of Acts, punta po tayo sa book of Acts, here is another version of what Jesus had said to them bago po siya umalis. Now, samahan niyo po ako sandali sa verse 7 and 8. Sabi po ng verse 7 and 8, "And he said unto them, It is not for you," chapter 1, Acts 1, 7 and 8, "It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power." And in verse 8, ang sabi ni Jesus, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." Bakit po niya i-empower ang mga mananampalataya? What is the purpose? And sabi, "Because you shall be a witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth." So bakit po i-empower ng Diyos sa mga mananampalataya for us to be a witness? So yung mandate ng paghahayag tungkol kay Kristo ay nasa atin po na mga mananampalataya. Balikan po natin ang Romans 10. Let's go back to Romans 10 verse 14. Kaya sabi po ni Pablo sa talatang 14, "How then shall they call on Him in whom they have not believed?" Paano raw sila makapaniniwala o makatatawag sa pangalan ni Jesus na hindi pa nila napapaniwalaan? And how shall they believe in Him? What's the problem here? Of whom they have not heard. So paano raw po sila makapaniniwala kung hindi pa nila ito naririnig? Remember Romans 10:17, and sabi po that faith comes. Paano raw po darating ang pananalig? It comes by hearing, and hearing the words of God. So paano po makararating ang mabuting balita sa ating mga kapwa-tao? Kailangan nilang marinig ang mabuting balita. Sino ang magdadala ng mabuting balita? Not only the pastor, but the church. Hello? Kaya po bumabagal minsan ang growth ng kaharian ng Diyos. Kasi karamihan po ng mananampalataya, inasa nila ang pagliligtas ng kaluluwa sa pastor lang. Hello? Sino po ang dapat na nagliligtas din ng kaluluwa? You and I. Lahat po tayo ay may obligasyon to share and tell about the good news that we receive. Sino po yung good news sa atin tinanggap? Si Jesus. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com.
Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunan ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.